So hello mga boss, Louie to review sa akong CAD operator. So wala muna tayong tutorial ngayon pero meron akong 5 isi-share sa inyo dito sa video na ito. So bago ang lahat, mag-intro muna tayo. So yun mga boss, meron akong 5 isi-share sa inyo. Yung unang isi-share ko mga boss is yung mga installation ng mga ginagamit natin, kunwari mga SketchUp, Revit, Lumion, Enscape, V-Ray, AutoCAD. So kung gusto nyo makahanap ng mga application na installation, pumunta lang kayo sa Facebook account ko. So ilalagay ko yung Facebook account ko dito. Yan. So makikita nyo ito yung Facebook account ko mga boss. So punta lang kayo dyan. Punta kayo dun sa profile ko. Makikita nyo yung mga post ko doon. Doon nyo mahanap yung mga installation ng mga application na ginagamit natin. So, meron na din yung tutorial kung paano siya install, may video na. So, may video na yon kung paano install yung application. Pangalawang i-share ko mga boss is yung kailangan ba natin mag-upgrade ng SketchUp sa 2022 or 2023. So, kung medyo mababa pa yung SketchUp mo or medyo nasa 2021 pababa is hindi na kayo makakapag-download ng mga furniture, mga accessories sa 3D warehouse. Kasi ang ina-allow niya na lang na version is hindi ko alam kung yung 2021, hindi ko alam kung yung 2021 is okay pa siya sa 3D warehouse. Pero ang pagkakaalam ko, hindi na yata siya din pwede. Ang alam ko, ang pwede lang is 2022, 2023, tsaka 2024. So, kung balak nyo mag-upgrade, sabi ko nga, is punta lang kayo dun sa Facebook account ko. Makikita nyo yung installation ng SketchUp na 2022. I-share ko sa inyo kung saan ako nagda-download ng mga accessories ko dito sa pagre-render ko. Kung may ginagawa akong mga model ng bahay, so kunwari sa kitchen, sa mga decoration ng bahay. So, saan ba ako nagda-download? So, i-share ko sa inyo kung saan ako. So, punta tayo sa PC ko. So, sa screen. So, ayan mga boss, dito ako nag-install ng mga accessories ko. Punta lang kayo sa Facebook nyo. So, i-search nyo lang tong SketchUp Model Cart. So, madami kayong makikita dito na mga accessories. So, makikita nyo is may mga accessories dito. Ito kasi, pag dinownload nyo siya, isahan na siya na download. Kaya, yun yung kagandahan nito kaysa doon sa 3D warehouse na isa-isa yung download mo. So, back tayo dito, is meron din silang mga model dito na pwede nyo yung pag-practicean, tapos pwede nyo siyang i-download. So, yan. So, sa mga blinds, meron sila. Yan. Scroll down natin, sobrang dami to. Yan. Tapos ito, mga shower, andito na rin. So, mga shower, accessories ng shower, sa CR, meron na rin mga boss, or pwede kayong mag-ano ng mga model dito. So, pwede nyo siyang download itong model na to para pag-practicean nyo, tapos gayahin nyo itong ginawa niya kung paano siya ginawa. So, ito, yan. So, makikita nyo yung model niya is maganda yung pagka-render niya. Back muna tayo. So, pag-uusapan na din natin itong mga materials kung bakit ganito yung nagawa niyang materials is medyo realistic. So, back muna tayo. Yan. So, medyo madami pa to. Yan, kayo na lang bahalang mag-scroll mga boss dito. Kunwari ito, makikita nyo ang daming decoration dito na pwede nyo siyang i-download. Yan, mga decoration. So, sobrang dami. Yan. So, sa model, so pwede nyo siyang i-download to, tapos pwede nyo din i-render kung tama ba yung pagka-render nyo. Pwede nyo siyang i-download to, itong mga model na to. Yan. So, sa materials naman, makikita natin dito, back tayo dun sa ginawa niyan dun sa bedroom. Yan. So, makikita nyo mga boss, ang ganda ng materials na ginamit niya. So, pulidong-pulido yung materials niya. So, para siyang totoo. So, meron akong site mga boss na pwede nyo pag-downloadan ng ganitong mga materials na medyo parang totoo na yung materials niya. Yan. So, punta lang kayo sa ambiancecg.com. So, ewan ko kung anong pagkabasa or ambience yung pagkabasa nito. So, bahala na kayo kung ano yung pagkabasa nyo dito. So, punta lang kayo sa site na to, is makikita nyo na yung mga materials na realistic mga boss na naka 4K yung image niya. So, punta kayo lang kayo dito sa all categories. Yan. Pagpunta yun sa all categories, makikita nyo yung mga materials. So,
Pwede kayo, ang gawin nyo dyan mga boss, pag nagda-download kayo ng materials dito, is gawa na kayo ng folder nyo, tapos doon nyo ilagay. Kunwari, itong tiles. So, may folder naman kayo na tiles, doon nyo na i-download. So, check natin itong tiles. Yan. So, makikita nyo, sobrang dami itong tiles na to na pwede nyo pagpilian. Yan. Ito kasing site na to mga boss, is andito na lahat na hinahanap ko, kaya hindi na ako pumupunta sa ibang site kasi andito na lahat eh. Yan. So, ang dami na yan. So, sulit na to. So, eto kasi is free lahat. Kahit i-download mo ng madami, okay lang. So, free. So, kapag naman, nag-download kayo, yan, i-download nyo lang yung 4K kung medyo mataas yung PC nyo mga boss. Kung kaya yung mga matataas na application ng mga rendering, pwede kayo sa 4K. So, wag na kayong mag 8K. So, makikita yung MB niya is medyo mataas na siya. So, punta lang kayo sa 4K. Kung medyo mas mababa yung laptop nyo o yung PC nyo, punta lang kayo sa 2K. So, okay na din yung 2K. Kaya yung mga nakikita nyo, yung mga rendering na nakikita nyo sa YouTube, sa Facebook, kung nagpo-post sila, so, ito yung mga ginagamit nila. So, punta lang kayo sa 4K, okay na yan pag nirender nyo yan. So, yun lang mga boss. Ito yung 5 na isi-share ko sa inyo. So, meron pa akong isi-share sa inyo na isa mga boss. So, ito sa next video na natin to. So, punta tayo sa SketchUp. So, meron kasi akong dito mga boss yan. Meron kasi akong ginawa na dynamic block gamit itong profile builder na para sa kitchen, sa mga cabinet ng kitchen, para mas mabilis tayong gumawa ng cabinet kitchen ng mga design, para hindi na tayo hassle din. So, ito kasi ako kasi mga boss is sobrang tamad akong gumawa rendering o 3D sa kitchen kasi medyo ang dami mo kasing ginagawa doon. So, ang dami accessories doon sa kitchen. Pero, ang ginawa ko is gumawa ako ng dynamic block ko. So, isi-share ko lang ng konti sa inyo. So, isi-share ko din naman ito sa next video natin. So, yung mga files niya, yung mga installation ng plugin o profile builder, i-share ko sa inyo lahat. So, mag-try lang natin kung paano siya gawin. So, punta tayo dito. So, i-click lang natin to. Yan. Nakagawa na kasi ako ng dynamic block para dito sa cabinet natin. So, iuna natin yung cabinet dito sa baba, sa may kitchen. So, makikita nyo, is kapag lalagyan ko siya, kunwari, pa-L yung kitchen mo. Yan. So, i-L mo din siya. Yan. So, yan. Naka-L na siya na ganyan. So, makikita nyo, skip lang natin, naka-L na. So, next natin, or pa-U naman, is pwede naman siya dito. So, i-click lang natin to. Tapos, ilalagay natin dito. So, yan. So, ganyan. Tapos, ganyan. Kunwari, payo yung kitchen mo. Yan. So, payo na siya. So, madami pa to. So, makikita nyo is madami pa akong ginawang dynamic block dito. So, sana itong video na ito is na-share ko man lang yung mga ginagamit ko sa pagre-rendering. So, punta lang kayo sa Facebook ko kung gusto niyo ng mga application ng installation, ng mga Revit, SketchUp, AutoCAD, lahat-lahat na ginagamit natin application. Kung wala naman doon, is pwede nyo akong i-message tapos para ma-assist ko kayo. So, lahat ito is free, wala kayong babayaran. So, hanggang sa muli mga boss, paalam na.